Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Trixie, bumait na kay Lilet. Alamin natin. Welcome back sa aking channel. Mga kaganapan sa Lilet Machas. Nanay Chato, tuluyan nang nawalan ng tiwala dito kay Lilet. Matapos nga ang ginawa nitong si Lilet sa court trial. Kaya kahit ano pa ang gawing pakiusap nitong si Lilet kay Nanay Chato, ay hindi na siya nito pinakikinggan. Dahil sa labis na dismaya nito kay Lilet, kahit pa nga tinulungan ni Kurt at Bonnie na pakiusapan si Nanay Chato, ay tila buo na ang loob nito. Napalitan na si Lilet bilang counsel nito. Nang sa ganun daw ay magkaroon ng bagong pag-asa si Nanay Chato. Desidido na si Nanay Chato dahil ayaw na niyang masanay o masayang ang panahon at araw na umuusad sa korte. Dahil baka hindi din naman siya kayang ipaglaban nitong si Lilet. Dahil sa ngayon nga ay hindi kaya harapin ni Lilet lahat ng problema niya kasabay ng trabaho niya. Kaya mas maigi na wag na lang daw dumagdag si Nanay Chato para makapag-focus si Lilet sa pag-aalala sa ama niyang si Ramir. Dahil sa totoong buhay nga, ang problema ay hindi pwedeng dalhin sa trabaho. Samantala, unti-unti na ngang nare-realize ni Trixie na kailangan nilang magkasundo ni Lilet para sa ikabubuti ng ama nilang si Ramir. Pero kontra nga dito at hindi sang-ayon ang mami niyang si Patricia sa kagustuhan din nitong si Trixie. Dahil ang alam lang ni Patricia ay silang tatlo lang ang magpamilya. Walang ibang pwedeng umamkin kay Ramir, kundi silang dalawa lang ni Trixie. Tila may himalang nangyari na nga dito kay Trixie at unti-unti na siyang bumabait para sa kagustuhan ng ama niyang si Ramir. Samantalang ang mami Patricia niya ay wala pa ding kupas sa pagiging masama. At ang masama pa nga doon ay inuudyukan pa nga nitong si Patricia ang anak niyang si Trixie para maging masama at kamuhian ang kapatid nitong si Lilet. Dahil para kay Patricia, walang ibang pamilya ang asawa niyang si Ramir. Dahil sa pagkakaalam ni Patricia ng katotohanan tungkol kay Lilet at Meredith, minabuti niyang paglaruan ang dalawang mag-ina. Hindi hahayaan ni Patricia na malaman ng dalawa na mag-ina sila. Dahil sa kitid ng utak ni Patricia, iniisip niya na baka maghabol ang dalawa dito kay Ramir at maagaw sa kanya ng tuluyan ang asawa niya. Kaya naman yun ang hindi hahayaang mangyari nitong si Patricia. Sinubukan niyang sindakin si Lilet nang makita niya ito na naglalakad mag-isa na parang wala sa sarili. Pagtawid sana ni Lilet nang businahan siya ng mahaba nitong si Patricia, dahilan para magulat siya at matumba. Tuwang-tuwa naman si Patricia sa naging reaksyon nitong si Lilet dahil masyado daw itong kabado, manang-mana sa nanay niya. At dahil nga sa sinabi nitong si Patricia, nagtaka na si Lilet kung kilala ni Patricia ang totoong nanay niya. Kaya tinanong ni Lilet si Patricia, "Kilala mo totoong nanay ko?" Tumawa si Patricia. Sinabi niya kay Lilet na anong feeling mo sa akin? Pag-aaksayan ko ang buhay mo? In your dreams, hindi ko kilala ang nanay mo at wala akong pakialam kung sino man ang nanay mo. Sa susunod, huwag kang pakalat-kalat sa daanan nang hindi ka nasasagi. Sa ginawang yon ni Patricia ay parang lalong natulala itong si Lilet. Iniisip niya lahat ng sinabi ni Patricia sa kanya. Kaya hanggang makauwi si Lilet ay naiisip niya pa din ang sinabi sa kanya ni Patricia tungkol sa nanay niya. Napansin naman siya nito ulit ni Ces. Sinabi ni Ces na anong problema mo na naman anak? Anong iniisip mo? Sinabi ni Lilet na iniisip ko lang po Tinang. Yung sinabi sa akin ni Ma'am Patricia kanina na manang-mana daw po ako sa nanay ko. Nagtataka lang po ako kung paano niya nasabi na mana ako sa nanay ko kung hindi niya naman po alam kung sino ang nanay ko. Dito nga din nagtaka itong si Ces. May point nga kasi itong si Lilet. Kaya naman itong si Lilet ay lalong mag-iisip na talagang alam ni Patricia kung sino ang totoong nanay niya.
mabubuo din sa isip lahat nitong si Lilet na baka yun din ang gustong sabihin ng ama niyang si Ramir bago pa nga ito inatake sa puso at makomatos. Huli man din na isip nitong si Ces na sabihin kay Lilet na nagpunta nga si Ramir dito at mukhang humahangos pa nga para lang makita itong si Lilet at kailangan ka daw niyang makausap dahil may mahalaga siyang bagay na dapat sabihin sa'yo. Itatanong sana daw ni Ces itong si Ramir pero bigla na nga lang umalis ito at nagmamadali. Kaya naman lalong lumakas ang kutob nila na baka may kinalaman na nga itong mahalagang bagay na sasabihin sana ni Ramir kay Lilet na sinabi ni Patricia kanina na manang-mana ka talaga sa nanay mo na talagang may alam ito sa tunay na pagkatao nitong si Lilet. Samantala, dahil sa pagkabigo ni Lilet na ibalik ang tiwala ni Nanay Chato sa kanya, ay si Bonnie na kaya ang papalit sa kanya para maging counsel nitong si Nanay Chato. Papayag na kaya si Lilet sa naging desisyon nitong si Nanay Chato? Papayag na kaya si Lilet na ibigay sa iba ang kasong pinangakuan niya na ilalaban niya hanggang dulo? Dahil kung gusto nga ni Lilet na maipanalo ang kaso ni Nanay Chato, ay dapat mag-focus siya sa kaso na hinahawakan niya at isantabi lahat ng personal na problema niya, lalo na nga kapag nasa harap na siya ng korte dahil malaking impact at malaki ang role na ginagampanan nitong si Lilet dito kay Nanay Chato dahil siya ang tagapagtanggol nito. Dahil umaasa si Nanay Chato na tutuparin ni Lilet ang pangako niya dito na ipapanalo niya ang laban. At isa pa nga ay hindi dapat idamay nitong si Lilet si Bonnie sa galit na nararamdaman nito dahil gusto lang naman tumulong nitong si Bonnie para mapalakas ang loob nito sa paghawak ng kaso. Dapat ay wag daw magpadala si Lilet sa lahat ng mga tao na nagbibigay sa kanya ng kahinaan niya nang sa ganun nga ay maipanalo nitong si Lilet ang kasong hawak niya. Isa pang ang katanungan, bakit kaya ayaw na ayaw nga nitong si Nanay Chato na tumistigo ang anak niyang si Langgay sa korte? Dahil nga ba si Langgay ang totoong pumatay dito sa sarili niyang asawa at ayaw lang nitong ni Nanay Chato na umamin si Langgay dahil ayaw niyang makulong ang anak niyang si Langgay at pinipili na lang ni Nanay Chato na siya ang magdusa kaysa sa anak niyang si Langgay? Napakadaming ang katanungan ang dapat nating masagot dito sa Lilet Matias dahil hindi nga natin alam kung bakit ayaw na ayaw nga nitong si Nanay Chato na banggitin ang pangalan nitong Nilanggay kapag dating sa pagtetestigo sa korte. Ito na nga ba ang hinihintay na sign nitong si Lilet na si Langgay talaga ang pumatay sa sarili niyang asawa? Yan nga ang mga kaganapan at mga dapat nating abangan dito sa Lilet Matias. Kung gusto nyo pa ng mga ganitong klaseng video, ay mag-subscribe at i-like itong video na to. Maraming salamat po.